Ako si Isabel Mercado, 23 taong gulang. Isang simpleng mananahi mula sa Santa Cruz at isa lang akong karaniwang babae. Pero ako'y naging saksi sa isang araw na hindi ko kailanman makakalimutan. Disyembre 30, taong 1876, ang araw na pinatay ang ating bayani. Ang araw na pinatay si Jose Rizal. Madilim pa ang langit, pero libo-libo na kami sa bagong bayan. Tahimik ang lahat, walang umiimik. Puno ng sundalo ang paligid, mga Kastila, may baril. Ramdam mo ang takot, pero mas matindi ang bigat sa dibdib. Nakita ko siya, si Rizal. Matikas ang tindig, tahimik. Malalim ang mga mata, pero walang bakas ng takot. Naroon din si Major Rafael Dominguez, ang tagabasa ng kanyang sentensya. Walang emosyon ng mukha niya habang binibigkas ang kapalaran ni Rizal. Tinignan niya kami, ang mga Pilipinong nandoon, parang sinasabi niya, ito'y para sa inyo. Pumesto na ang mga kapwa nating Pilipino, pero nasa ilalim ng utos ng Kastila. Tinakpan ang kanyang likod, tinalikuran niya ang mga baril, tumunog ang huling sigaw sa kanyang puso. Isa, dalawa, tumigil ang lahat. Bumagsak si Rizal. Dahan-dahan, parang bangkay ng pag-asa. Sa isang iglap, pinatahimik nila ang taong hindi gumamit ng armas. Ang taong pumili ng pluma, hindi itak. Ang taong nagturo sa amin magmahal ng bayan, sa sarili at sa dangal. Pero hindi nila napatahimik ang kanyang diwa. Pag-uwi ko, hindi na ako si Isabel na mananahi lang. Ako na si Isabel na may layunin. Ako si Isabel Mercado, isa sa libo-libong nakasaksi at habang buhay kong dadalhin sa puso ang huling tingin, huling hininga at huling mensahe ni Rizal. Ang mensahe na iniwan ni Jose Rizal sa kanyang tula na mi ultimo adios ay ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa bayan, ang pagtangkilik sa kalayaan at ang pagnanais ng sakripisyo ay magsilbing inspirasyon upang magkaisa ang mga Pilipino para sa isang mas makatarungan at malayang bansa.